Hindi ka pa ba monetize? Pwede kang mag-request kay Meta. Ito lang ang gagawin mo. Hutik hindi ko kaya. Ganyan ang mga napapanood mo, diba? Pero ginawa mo na't lahat-lahat, wala pa rin. Pero yung mga nagkaroon ng ads sa Reels at Stars, pinaninindigan nila na na-monetize sila sa pamamagitan ng pag-request. Pero ang tinuturo nila, hindi nila binabasang mabuti. Naging domino effect ang tutorials na to. Kaya naisipan kong gumawa ng version ko. Kaya sana, kung mapanood mo ito, ikaw na mismo ang magpakalat sa lahat ng mga nagtuturo na pwedeng mag-request ang monetization sa Reels at Stars. So una ang tinuturo nila, kailangan mo daw screenshot yung dashboard mo. So screenshot natin, tapos bumalik tayo sa profile, then help and support. Click natin help and support, then report a problem. Then continue to report, include a report, then mamili ka kung page o profile. Ikaw naman si Uto-Uto, ginawa mo naman. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Maraming nagpapatunay na yan ang ginawa nila kung bakit sila na-monetize. Okay, ando na tayo. Pero patutunayan ko na hindi yan totoo. Pero bago ang lahat, i-shortcut na natin. So ang sabi nila, kailangan mo daw i-screenshot yung dashboard mo. So pupunta tayo sa dashboard natin. So ito yung dashboard. So inalog ko lang, parehas yung lumabas. Report a problem. So ulitin natin. So ito yung dashboard ko. Tingnan mo kung lalabas. Report a problem. So anong nakita mo? Parehas doon sa ginawa nila. In short, yung mga pasikot-sikot na sinabi nila, kahit anong problema sa inyong cellphone, pwede mo siyang alugin. Kunyari, dito sa dashboard, alugin mo lang. Magpapakita dyan yung report a technical problem. So lipat tayo kahit saang parte ng Facebook. Kunyari, pumunta ka sa isang page. Kunyari sa page namin. So nagkaroon ng problema sa video na to. So iganon mo lang, magpapakita yung report a problem. So parehas dun sa tinuturo nila, report a problem. Include a report. So kung saan inalog, yun ang lalabas. Tingnan niyo. So sa dashboard, alogin natin, report a problem, include a report. So kung saan mo inalog, yan yung nagpapakita. Shortcut, di ba? So yung script daw nila, gayahin mo tapos baguhin mo na lang konti. Dagdagan mo para mainggan nyo si Meta. So balikan natin ang ginagawa nila. So sa profile, help and support, report a problem. So dyan pa lang, halatang di nila binabasa ang ginagawa nila. Na pwedeng alogin ang cellphone para labasan. At ang sabi, to help us find and fix the issue faster, you can shake your phone right when you see a problem. Kahit saang parte ng Facebook mo sa apps na yan, pwede mo siyang alugin. Pero wag mo naman alugin habang nanonood ka sa akin. Mamaya na mo nasubukan, mamaya na. Kasi pag inalog mo yan, mag-e-exit yan. Tapusin mo muna tong video na to. Tapos, yung mga napapanood mo, itag mo sila dito sa video na to. So, yan ang makabagong paraan para makapag-report ng problema sa apps gamit ang iyong cellphone. Pero sa computer, meron tayong tamang form para dito. I-type mo lamang ang www.facebook.com/help/contact at ang form ay 16440589700253. Yan ang tamang form sa pag-report ng problema sa inyong Facebook. So dito, kailangan mong ilagay ang link ng page mo or profile mo at ipaliwanag ang problema mo. Gaya sa cellphone, kailangan mo ng screenshot at isend. Pero meron silang nakaligtaan basahin para sa'yo. Nagpapasalamat sila dahil sa report mo. Pero sabi nila, hindi sila nagre-reply. Ngayon, balikan natin ang sinasabi sa cellphone mo. So, profile, help and support, report a problem, then continue to report a problem. Sana mabasa nyo po ito dahil dito nakalagay ang information kung para saan ang form na to. Una, sinabing ang info sa device na gamit mo ay kasama sa report. At lahat ng logs, gaya ng activity, network at crash logs, kasama lahat sa report. At ano ang sabi sa huli? We will not use the information contained in this report for other purposes. At gusto ko na rin idagdag na bawat section ay mayroong kanya-kanyang support.
Ang form ng reporting problem ay ginagamit sa mga technical problem, gaya ng lag, glitch, at mga bugs sa Facebook apps. Magkaiba din ang inbox support, sa ad support, at payment support. Ang bawat seksyon ay may kanya-kanyang form na gamit. Ang pag-appeal ng partner at content monetization ay ito. Sa payout support ay ito naman. Sa copyright appeal naman ay ito. Sa trademark ay ang form na ito. Kung may mga issue sa page na di kaaya-aya, pwede mong gamitin ang form na to. At kung nahack ang page mo, pwede mong gamitin ang form na to. Kung hindi mo alam ang gagawin mo at gusto mong kontakin mismo si Meta, pumasok lamang sa inyong profile. Sa profile mismo, hindi sa page. At i-type mo ang www.facebook.com/business/help/support. Diyan mo makokontak si Meta. So gagawa tayo ng hiwalay na tutorial para dyan. Hindi ko po intensyon na kontrahin sa kahit anong tutorial sa Facebook dahil hindi po ako eksperto. Gusto ko lang idagdag ang mga kaalamang nalaman ko para sa mga baguhang gustong lumawak ang kaalaman. Sana makatulong. Hanggang sa muli.